Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, pero alam kong hindi na ito pangkaraniwan. Ang araw na yon ay parang kahit anong normal na araw. Nagising ako sa tunog ng alarm clock, bumangon, naghilamos, at nagsimula sa aking nakagawiang mga gawain. Wala akong ideya na magbabago ang buhay ko nang lubusan bago magtapos ang gabi. Trabaho ang una kong pinuntahan. Sa opisina, tahimik ang lahat, tulad ng dati. Puno ng papel ang mesa ko at parang walang katapusang mga email ang kailangang sagutin. Ngunit habang nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng mga dokumento, napansin kong nakatingin sa akin ang kasamahan kong si Mia. Hindi simpleng tingin, kundi yung parang may gusto siyang itanong pero natatakot. "Anong problema, Mia?" tanong ko, habang pilit na pinipilit ang ngiti para mawala ang tensyon. "Ah, wala. Wala naman," sagot niya, pero halata sa boses niya na may kung anong bumabagabag sa kanya. "Sige, trabaho lang tayo." Ipinagkibit balikat ko yon. Marahil pagod lang siya, pero hindi pa rin ako mapakali. May kakaibang lamig sa paligid, kahit pa mainit ang panahon. Parang may nagmamasid sa akin. Pero kapag tumitingin ako sa paligid, wala namang tao maliban sa mga katrabaho. Pagdating ng tanghalian, nagkayayaan kami ng ilang kasamahan na kumain sa malapit na karinderya. Habang kumakain kami, napansin ko na naman ang mga pasimpleng sulyap ni Mia sa akin. Hindi na ako nakatiis. "Mia, ano ba talaga? May problema ba?" tanong ko, medyo naiirita na. "Kanina kasi," sabi niya. Bumaba ang boses niya na parang ayaw marinig ng iba. "Nakita kita sa CCTV. Pero, pero nasa mesa mo ako noon. Paano ka mapupunta sa pantry habang nandito ka sa opisina?" Napahinto ako sa pagsubo. "Anong sinasabi mo?" "Hindi ko alam, pero sigurado ako. Nakita kita. Ikaw ang nasa screen. Ikaw ang nasa pantry. Pero, hindi ka pwedeng nandoon." Hindi ko maintindihan. Natahimik ang buong grupo namin. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya sinubukan kong tawanan iyon. "Baka naman guni-guni lang yan, o baka may kapareho akong mukha. Alam mo naman, minsan nagkakamali ang CCTV." Ngunit hindi tumawa si Mia. Nanatili siyang seryoso at may halong takot ang ekspresyon niya. Ang iba naming katrabaho ay nagpatuloy sa pagkain, pero ramdam ko na kahit sila ay naiilang. Pag-uwi ko, hindi ko na yun masyadong inisip. Pagod ako sa trabaho, kaya ang nais ko lang ay makapagpahinga. Ngunit paglapit ko sa pintuan ng apartment ko, napansin kong bukas ang ilaw sa loob. Hindi ko maalala na iniwan kong bukas iyon. Dahan-dahan akong pumasok. Kinakabahan. "May tao ba rito?" tanong ko, habang hawak ang payong na maaaring gawing panangga. Wala akong narinig na sagot. Pinuntahan ko ang bawat kwarto, bawat sulok, pero walang tao. Lahat ng bagay ay nasa tamang ayos. Wala namang nawawala, pero may kakaibang pakiramdam. Parang may ibang presensya. Nang matapos ang inspeksyon, umupo ako sa sofa. Hinilot ko ang aking sentido. Sinusubukang mag-relax. Siguro pagod lang talaga ako. Siguro wala namang masama. Ngunit bigla kong naramdaman ng malamig na hangin sa batok ko. Napalingon ako. Wala. Walang tao. Pero may naramdaman ako, isang malalim na takot na hindi ko maipaliwanag. Tumayo ako at nagtungo sa kwarto. Baka kailangan ko na lang matulog para mawala ang kaba. Habang nasa kama, pilit kong ipinikit ang aking mga mata. Ngunit bago pa ako tuluyang makatulog, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto. Napabalikwas ako at tumingin sa direksyon ng ingay. Wala namang tao sa pinto. Malapit na akong sumigaw, pero pigil ko ang sarili ko. Lumapit ako sa pinto at sinigurado kong nakalock ito. Lahat ng bintana ay sarado rin. Paano ito nangyari? Nang gabing yon, hindi ako nakatulog ng maayos. Bawat tunog, bawat anino, lahat ay tila may banta. Hindi ko alam kung nasisira na ba ang ulo ko o kung may kung anong nilalang na naglalaro sa akin. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa opisina ng mas maaga.
Gusto kong makausap si Mia tungkol sa CCTV. Pagdating ko roon, sinalubong ako ng guard. Ma'am, pwede po ba kayong sumama sandali? May ipapakita ako sa inyo. Sumama ako sa kanya, bagamat puno ng kaba ang dibdib ko. Dinala niya ako sa security room kung saan naroon ang mga monitor ng CCTV. Ma'am, ito po ang gusto kong ipakita. Pinindot niya ang play button ng isang recording mula sa nakaraang araw. Sa video, kitang-kita ang pantry at ang isang babae na kamukhang kamukha ko. Nakatayo siya roon, nakatingin sa direksyon ng kamera. Hindi siya gumagalaw. Nakangiti siya, ngunit ang nangiti niya ay hindi normal. Parang masyadong malaki ang nangiti. Parang pilit. Parang hindi tao. Ma'am, kayo po ba ito? Tanong ng guard. Halatang nalilito. Hindi ko masagot. Hindi ako makapagsalita. Paano ko sasabihin na hindi ako yon, gayong maliwanag sa video na ako ang nasa screen? Habang nakatitig ako sa monitor, biglang tumingin ang ako sa video. Direkta sa akin. Napatayo ako at napaatras. I-off mo yan! Sigaw ko. Pinatay ng guard ang monitor, pero nanatili ang takot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Paano ako nasa video? Sino ang babaeng yon? Habang naglalakad ako pabalik sa mesa ko, bigla kong naramdaman ng malamig na hangin sa likod ko. At sa gilid ng mata ko, parang may anino. Napalingon ako. Ngunit wala. Walang tao. Ngunit bago ko maabot ang mesa, nakita ko ang sarili ko. Nakatayo roon. Nakatingin sa akin. Nakangiti ng pilit. Ang mundo ko ay bumaligtad. Sino siya? At bakit siya kamukhang kamukha ko? Pagbalik ko ng bahay mula sa trabaho, naramdaman kong may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi naman bukas ang mga bintana, at wala namang tao sa loob ng bahay. Sa kabila ng pagod, sinubukan kong iwaksi ang nararamdaman. Baka iniisip ko lang, bulong ko sa sarili habang hinihila ang bag papunta sa sofa. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko, isang notification mula sa security app na nakakonekta sa CCTV sa bahay. Agad kong binuksan ang app para tingnan. Sa video, makikita ang sala ko, pero ang bumungad sa akin ay nagpalamig sa buong katawan ko. Nakita ko ang sarili ko. Oh, ako. Nakaupo ako sa sofa habang nakatingin sa telebisyon. Ang problema? Nasa kusina ako noon, hawak ang cellphone at ang sofa ay walang tao. Hindi ko alam kung paano magre-react. Pinanood ko ang video ng paulit-ulit. Walang tunog, pero malinaw ang imahe. Ang babaeng nasa sofa ay ako. Parehong-pareho ang hitsura, damit, galaw. Nakayuko siya, parang may iniisip, habang dahan-dahan na tumitingin sa paligid ng sala. Imposible, bulong ko. Pero ramdam ko ang kaba sa dibdib, ang lakas ng tibok ng puso ko. Sinubukan kong maglakad papunta sa sala, pero bawat hakbang ay parang may bumibigat sa mga paa ko. Nang makarating ako sa sofa, wala namang tao. Walang bakas na may nakaupo roon. Ngunit sa video ng CCTV, nandoon pa rin siya. Ako. Pinatay ko ang app. Pilit na iniisip na baka glitch lang ito. Ngunit kahit papaano ko pilitin ang sarili ko na huwag magpanik, hindi ko mapigilan ang mga tanong sa isip ko. Sino siya? Ano siya? At bakit siya mukhang ako? Para mawala ang tensyon, tinungo ko ang kusina para maghanda ng kape. Hindi ko rin namalayang nanginginig pala ang mga kamay ko habang binubuksan ang takip ng bote ng kape. Ang bawat tunog ng tubig mula sa gripo ay parang mas malakas kaysa dati. Parang may bumibigat sa hangin, parang may mata na nakatingin sa akin kahit ako lang ang nandito. Nang maihanda ang kape, bumalik ako sa sala. Inilapag ko ang tasa sa mesa at pilit na iniwasang tingnan ang CCTV footage. Nagsimula akong manood ng telebisyon, pero kahit paanong palabas ang dumaan, hindi ko ito ma-focus. Ang utak ko ay laging bumabalik sa nakita ko. Parang may bumubulong sa tenga ko na tumingin muli sa video. At sa huli, hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang app at doon ko nakita ang mas nakakatakot. Hindi na nakaupo ang babae sa sofa. Nakatayo na siya,
Nasa likod na ng mesa kung saan naroon ang tasa ng kape. Ang eksaktong tasa na hawak ko nang sa loob ng 3 araw, hindi ako makatulog ng maayos. Ang imahe ng sarili kong mukha na nakita ko sa CCTV, ang mukha ko na hindi ko maipaliwanag kung paano naroon, ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ang bawat tunog sa bahay, ang bawat anino sa sulok ng mata ko, nagiging dahilan para magtayuan ng balahibo ko. Hindi ko na alam kung ano ang totoo o kung ano ang dulot lang ng takot ko. Gabi na noon, mga 10:00, nang mapagdesisyonan kong linisin ang kusina. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kailangan kong magpakabusi. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinuhugasan ng mga plato at ang tunog ng tubig mula sa gripo ay tila mas malakas kaysa dati. Nakatingin ako sa lababo nang biglang may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Tumigil ako. Ang mga mata ko'y dahan-dahang tumingin sa kaliwa, sa kanan. Wala naman. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang salamin sa kabinet, malapit sa lababo. Sa gilid ng salamin, parang may anino, isang bagay na gumalaw. Hindi ko napigil ang sarili kong lumapit. Tumayo ako sa harap ng salamin. Tinititigan ang sarili kong refleksyon. Normal lang ang itsura ko, pero may kung anong pakiramdam na may mali. Ang mga mata ko sa refleksyon, parang masyadong matalas ang tingin, masyadong malalim. Ikaw ba yan? Bulong ko, halos hindi ko narinig ang sarili kong boses. Walang sagot. Napailing ako, umiling ng paulit-ulit, pilit na inaayos ang isip kong tila nagiging baliw. Wala ito, sabi ko sa sarili. Bigla, nang hindi ko inaasahan, parang gumalaw ang refleksyon ko. Hindi ko ito ginawa, pero ang refleksyon ko, ngumiti. Napaatras ako, halos mabitawan ng platong hawak ko. Pumikit ako ng mariin, at nang dumilat, normal na ulit ang itsura ko sa salamin. Para akong nawalan ng lakas. Tumakbo ako papunta sa kwarto. Iniwan ang mga hindi pa nahuhugasang plato. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang matapos ang kabaliwang ito. Pagdating sa kwarto, agad kong sinara ang pinto. Tumingin ako sa paligid, sa kama, sa aparador, sa bintana. Wala namang kakaiba. Ngunit nararamdaman ko pa rin ang bigat ng presensya. Ang malamig na pakiramdam na para bang may nakatingin sa akin. Umupo ako sa kama. Yakap-yakap ang tuhod ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Wala ito. Nag-iisip lang ako ng sobra. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero paano ko ipapaliwanag ang nakita ko sa CCTV? Paano ko ipapaliwanag ang refleksyon ko kanina? Hindi ko namalayan nangingilid na pala ang luha ko. Gusto kong sumigaw, pero takot akong may makarinig. Takot akong magising ang kung anumang gumugulo sa akin. Ilang oras din akong nakaupo sa kama bago ako nakaramdam ng antok. Pumikit ako at sa wakas, unti-unti akong nilukuban ng tulog. Pero hindi pa man nagtatagal, nagising ako dahil sa tunog. Isang lagitik mula sa may aparador. Napabalikwas ako. Mabilis na tumingin sa direksyon ng aparador. Madilim ang paligid, pero sigurado akong may gumalaw doon. Diyos ko. Bulong ko, halos hindi makahinga. Bumangon ako, nanginginig ang mga binti, at dahan-dahang lumapit sa aparador. Ang bawat hakbang ay parang isang siglo. Nang makarating ako, tinulak ko ang pinto ng aparador ng mabilis. Wala. Puro damit lang ang naroon. Ngunit bigla kong napansin ang isang lumang damit na hindi ko maalala kung kailan ko pa huling ginamit. Isang puting bestida na unang suot ko noong magpa-picture ako para sa ID sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ko dapat hawakan ang damit na yon. Parang mali. Napaatras ako, pero bago pa man ako makalayo, narinig ko ang isang boses. Isang bulong. Ikaw ang nandito. Halos tumigil ang puso ko. Ang boses na yon, boses ko. Pero hindi ako ang nagsalita. Napatingin ako sa paligid, hinahanap kung saan nanggaling ang tunog, pero walang tao. Walang iba kundi ako. Ang mga mata ko'y bumalik sa damit, at doon ko napansin na tila may mantsa ito sa baba, isang pulang marka na mukhang dugo.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto, bumaba sa hagdan, at lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta kailangan ko lang makalayo. Ang hangin sa labas ay malamig, pero mas malamig pa rin ang takot na bumabalot sa katawan ko. Tumakbo ako ng tumakbo, hanggang sa mapunta ako sa isang bakanteng lote malapit sa amin. Walang tao, tahimik ang paligid. Nang sa wakas ay huminto ako, hingal na hingal, naramdaman kong may presensya sa likod ko. Hindi ko alam kung paano, pero sigurado ako. Dahan-dahan akong lumingon. At naroon siya. Naroon ako. Ang babaeng nakatayo sa harap ko ay ako. Parehong-pareho. Ang damit niya ay ang puting bestida na nasa aparador kanina. Ang mukha niya ay ang mukha ko, pero may kakaiba sa mga mata niya. Mga matang puno ng galit, ng poot, ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya sa akin habang ako'y nakatayo roon, hindi makakilos. Nang bigla siyang ngumiti, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid, ang bigat ng presensya niya na parang pinipiga ang puso ko. At bago pa ako makatakbo, isang salita ang narinig ko sa kanyang bibig, isang salitang nagpabagsak sa akin sa lupa. Ikaw ang nawala. Pagpasok ko sa bahay, bumungad agad ang malamig na hangin na parang may tumutulak sa akin. Sa kabila ng sikat ng araw sa labas, tila bumalot ang dilim sa loob ng sala. Napansin ko ang pagkakaayos ng mga gamit, lahat nasa tamang lugar, ngunit may kung anong hindi tama. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko ang presensya nito, ang presensya niya. Pinilit kong huwag magpaapekto. Nilapitan ko ang mesa, inilapag ang bag, at tumuloy sa kusina para uminom ng tubig. Habang umaagos ang malamig na tubig sa baso, napansin ko ang refleksyon ko sa bintana. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May kung anong mali, may kung anong kakaiba sa refleksyon. Tumigil ako sa pag-inom at dahan-dahang hinarap ang bintana. Ako ang naroon, oo, pero hindi ako ang nakikita ko. Ang mata niya, ang mata ko, tila puno ng galit. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang ngumiti siya. Isang ngiti na malamig at nakakatakot. Napaatras ako sa gulat at nang tumingin ulit, normal na ulit ang refleksyon. Ako na ulit yon, walang ngiti, walang galit. Kalma hindi totoo, bulong ko sa sarili. Pero alam kong hindi ako kalmado. Alam kong may mali. Kahit anong pilit kong iwaksi ang takot. Bumalik ako sa sala. Inisip na baka pagod lang ako. Sa sobrang dami ng iniisip, baka nagkakaganito na ako. Naupo ako sa sofa, kinuha ang remote at binuksan ang TV. Pero bago pa magpalabas ang channel, biglang nag-flicker ang screen. Tumayo ang balahibo ko. Ang dating malakas na ingay ng TV ay biglang napalitan ng katahimikan at ang screen naging itim. Noon ko napansin ang refleksyon ko ulit sa mismong screen. Nasa sofa ako, pero ang refleksyon ko nakatayo. Nakatingin siya diretso sa akin, ang mata niya, ang mata ko, puno ng sama ng loob. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko ang galaw ng dibdib ko, ang takot na unti-unting bumabalot sa pagkatao ko. Tumayo ako. Sinubukan kong patayin ang TV. Hindi gumana. Lalo akong kinilabutan nang biglang bumalik ang tunog ng TV, pero hindi normal na tunog. Mga boses, mga bulong. Hindi ka makakatakas, sabi ng isang boses. Napaatras ako, halos matapilok sa pagkakabangon. Pinatay ko ang TV sa pamamagitan ng saksakan. Tumahimik ang paligid, pero ang takot ko hindi humupa. Tila nasa paligid lang siya, nagmamasid, naghihintay. Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto. Sinarado ko ang pinto, inilock at naupo sa kama. Pinilit kong huminga ng malalim, pero ang dibdib ko parang dinadaganan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Bakit ako ginugulo ng sarili ko? Bakit siya, ang multo na kamukha ko, tila may galit sa akin? Habang nakaupo ako, narinig ko ang tunog sa labas ng pinto. Mga yabag,
Mabibigat, mababagal. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero ramdam ko ang bawat hakbang, paikot-ikot sa labas ng kwarto. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Gusto kong sumigaw, pero natatakot akong marinig niya. Anong gusto mo sa akin? Sigaw ko, kahit nanginginig ang boses ko. Tumigil ang mga yabag, biglang katahimikan. Akala ko, tapos na. Pero nang bumalik ako sa kama at sumandal, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko, kasabay ng lagitik ng doorknob. Ang pinto, unti-unting bumukas. Hindi ko alam kung paano, dahil sinarado ko yon, inilock ko yon. Pero ngayon, dahan-dahan itong bumukas, parang may tumutulak mula sa kabila. Walang tao sa labas, pero alam kong naroon siya. Alam kong nanonood siya. Tumayo ako, nilapitan ng pinto, at isinara ulit ng buong lakas. Hindi ko na inisip ang ingay. Gusto ko lang matapos na ang nangyayari. Pero bago ko pa malak ulit ang pinto, narinig ko ang pagtawa. Malamig, malalim, at pamilyar. Ang boses ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Binuksan ko ang pinto ng mabilis at nakita ko siya. Naroon siya sa tapat ng pinto, nakatayo. Ako siya, pero hindi ako. Ang damit niya, marumi. Ang mukha niya, parang galit na galit, pero may ngiti. Isang nakakatakot na ngiti na hindi ko kayang gayahin kahit kailan. Bakit mo ako iniiwasan? Tanong niya. Pero ang boses niya, ang boses ko, parang nag-e-echo sa buong bahay. Hindi ako nakasagot. Napaatras ako, halos matumba sa takot. Pero hindi siya gumalaw. Nanatili lang siya roon, nakatingin sa akin, nakangiti. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung paano tatakasan ang sarili ko. Wala kang magagawa. Dagdag niya, ako ang tunay, ikaw ang multo. At bago ko pa maintindihan ang sinabi niya, biglang bumaliktad ang mundo. Ang kwarto, ang sala, ang lahat, dumilim. Ako, hindi na ako sigurado kung sino ako. Siya, naroon pa rin, nakatingin. Ang mata niya, ang mata ko, puno ng galit, puno ng lihim. Bakit? Bakit ako? Pinagmasdan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin. Ang mga mata ko'y mapupungay, tila ba't hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ang buhok ko'y magulo, hindi ko na rin maalala kung kailan ako huling nag-ayos. Hindi ko na alam kung sino ang babaeng nakatingin sa akin mula sa salamin. Ako ba talaga ito? O siya? May kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Agad akong napalingon. Bigla akong kinabahan. Sino kaya iyon? 2:00 na ng madaling araw at ang buong bahay ay dapat tahimik. Dahan-dahan akong lumapit. Inilapat ang tenga ko sa kahoy. Narinig ko ang boses ni Mama sa labas. Anak, okay ka lang ba? Kanina pa kita tinatawag. Bakit hindi ka sumasagot? Huminga ako ng malalim. Oo ma, ayos lang ako. Pasensya na, hindi ko lang narinig. Siguraduhin mong mabuti ang kalagayan mo ha? Bumaba ka na rin mamaya para kumain. Tumango ako kahit hindi naman niya ako nakikita. Nang marinig kong lumayo na ang mga yabag niya, saka ko lang naisip, bakit hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto ng kwarto niya? Ang kwarto niya ay nasa kabilang dulo ng pasilyo, pero parang bigla na lang siyang nasa tapat ng pintuan ko. Hindi ko na binigyang pansin ang tanong na yon. Marami na akong iniisip at baka pagod lang ako. Bumalik ako sa kama at humiga. Nakatitig lang ako sa kisame, hinahanap ang kahit anong saglit ng katahimikan, pero hindi ito dumating. Ang tunog ng orasan sa dingding ay parang mas tumitindi sa bawat segundo. Tik-tok, tik-tok. Parang sinasabi nitong, hindi ka ligtas. Napapikit ako, pilit na binubura ang bumabagabag sa isip ko. Pero ilang sandali pa lang akong nakapikit nang may maramdaman akong kaluskos sa ilalim ng kama. Napabalikwas ako ng bangon, nanginginig ang kamay kong dumukot ng flashlight sa bedside table. Sinilip ko ang ilalim ng kama, kinakabahan, pero desidido. Hinanda ko na ang sarili ko sa kung anong maaaring makita. Wala. Walang kahit ano sa ilalim ng kama. Pero bakit parang ang hirap kong huminga?
Bakit parang may bumubulong sa tenga ko kahit wala namang tao sa kwarto? Habang nakaluhod pa rin ako, biglang tumunog ang cellphone ko sa tabi ng unan. Parang kidlat akong bumalik sa kama at agad na kinuha ang telepono. Hindi nakasave ang numero pero sinagot ko pa rin. Hello? Isang mahina, halos bulong na boses ang narinig ko. Bakit mo ginagawa ito? Nanlamig ang buo kong katawan. Sino to? Anong ginagawa ko? Tumawa ang nasa kabilang linya. Hindi masaya o magiliw ang tawa niya. Ito'y malamig. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Alam mo kung ano, huwag kang magkunwari. Bago pa ako makasagot, naputo lang tawag. Nanginginig ang mga daliri kong sinubukang i-redial ang numero. Pero unregistered ito. Parang isang anino na bigla na lang naglaho. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at hindi. Ang CCTV footage na yon, ang boses sa telepono, ang mga kaluskos sa bahay. Lahat ng ito'y nagpapagulo sa utak ko. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina, umaasang may tubig na magpapakalma ng kaba ko. Sa dilim ng bahay, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Luminga ako, pero walang tao. Hinanap ko ang switch ng ilaw sa kusina, pero parang mas mahaba ang pasilyo ngayon kaysa normal. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mga yapak ko sa kahoy na sahig. Pero bakit parang may dagdag na hakbang sa bawat galaw ko? Nang makarating ako sa kusina, agad kong binuksan ang ilaw. Walang tao. Nagbuntong hininga ako. Pilit na tinatawanan ang sarili. Siguro nga'y paranoid lang ako. Kumuha ako ng baso, binuksan ang gripo, at uminom ng malamig na tubig. Habang umiinom ako, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ng batok ko. Akala ko'y guni-guni lang, pero nang humarap ako sa bintana ng kusina, muntik nang mabitawan ang baso. Sa salamin ng bintana, kitang-kita ko ang refleksyon ko. Pero hindi ito gumagalaw tulad ko. Nakatitig lang siya sa akin, nakangiti ng kaunti, habang ako'y halos madurog sa takot. Bigla itong tumungo na parang iniimbitahan akong sumilip sa labas. Sumunod ang mga mata ko at doon ko siya nakita. Ang babaeng kamukhang kamukha ko, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa harap ng bahay. Walang emosyon ang mukha niya. Nakatingin lang siya sa akin, pero alam kong ako yon. Ako. Pero hindi rin ako. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pero sa bawat hakbang niya, naririnig ko ang boses niya sa loob ng isip ko. Wala ka nang matatakasan. Wala nang ligtas. Nang biglang mamatay ang ilaw sa kusina, bumalik ang refleksyon sa bintana. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nasa salamin. Siya na. Nakangiti siya. Pero ang mga mata niya ay nagbabaga sa galit. Nakahiga ako sa kama, hindi makagalaw. Nagtataka ako kung bakit napakabigat ng pakiramdam ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Sa dilim ng kwarto, tanging tunog ng orasan ang naririnig ko. Bawat tiktak nito'y nagiging mas malakas, mas malagim. Hindi ko alam kung anong oras na, pero ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana. Ang bintanang yon na kanina lang ay isiinara ko ng mahigpit. Napabalikwas ako. Bumangon ako para tingnan ang bintana. Tama nga ang hinala ko. Bukas ito, halos kalahati, at ang kurtina'y gumagalaw sa bawat haplos ng hangin. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Nakakakilabot ang pakiramdam. May kung anong mali. Pinilit kong isara ulit ang bintana. Pero bago ko pa man ito maitulak, may narinig akong pagkaluskos sa sahig sa likuran ko. Tumigil ako. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Parang maglulundag palabas ng dibdib ko. Napakabagal kong lumingon. Dahan-dahan, nilalabanan ng takot na baka kung ano ang makita ko. Ngunit walang tao. Walang kahit ano. Ang sahig ay tila maayos. Walang senyales na may gumalaw o naglakad. Pero naramdaman ko ang presensya. Parang may nakatingin sa akin. Malapit lang. Halos maramdaman ko ang hininga. Nagmadali akong bumalik sa kama. Inilak ang pinto ng kwarto at nagtakip ng kumot. Sa kabila ng takot ko, sinubukan kong magdasal. Kahit pa ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko'y nanginginig.
Ngunit habang nakapikit ako, may naramdaman akong malamig na dampi sa paa. Napadilat ako bigla at nakita ko ito, isang anino, nakatayo sa gilid ng kama. Hindi ko maaninag ang mukha, pero alam kong nakatingin ito sa akin. "Umalis ka!" Sigaw ko, ngunit walang sagot. Ang anino ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Ang mga mata nito, o kung anumang bahagi ng ulo ang nakatingin sa akin, ay tila nag-aapoy. Hindi literal na apoy, pero nararamdaman ko ang galit, ang bigat ng presensya nito. Pilit akong bumangon, pero natigilan ako nang makita ko ang sarili ko. Oo, ako. Ako ang nakatayo sa gilid ng kama. Ang buhok ko, ang hugis ng katawan ko, ang suot kong pantulog. Pero hindi ako yon. Ang mga mata niya'y malalim, halos itim, at ang ngiti niya'y masyadong peke. Nakakatakot. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko ang galit, ang inggit, ang matinding poot. Parang gusto niya akong palitan, burahin. "Hindi mo ako matatakot, hindi mo ako mapapalitan." Sigaw ko, pero tumawa lang siya, isang malalim, nakakasindak na halakhak. Sa isang iglap, tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito, at bago pa siya tuluyang makalabas, lumingon siya sa akin. "Tignan mo ang CCTV, sabi niya. Boses niyang malamig, parang yelo, at nawala siya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumayo. Nanginginig ang buong katawan ko, pero tumakbo ako palabas ng kwarto, papunta sa sala kung nasaan ang monitor ng CCTV. Nakikita ko ang bawat kwarto sa bahay, ang kusina, ang banyo, ang sala, ang hagdanan. Lahat ay mukhang normal. Pero nang lumipat ang screen sa mismong kwarto ko, halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Ako ang nasa screen. Ako ang nakatayo pa rin sa gilid ng kama. Pero imbes na nakatingin siya sa akin, nakatingin siya sa kamera. Ang ngiti niya'y mas malaki, mas nakakatakot, at ang mga mata niya'y tila bumubulong ng masama. Hindi ako makapaniwala. Wala na ako sa kama, pero nandun pa rin siya, ang doppelganger ko, ang multo ng sarili ko. Bigla kong narinig ang tunog ng pinto sa likod ko. Bumukas ito ng dahan-dahan. Ang bawat tunog ng bisagray parang sigaw sa tainga ko. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Ang sarili ko. Nakatingin sa akin, ngumingiti, hawak ang isang bagay, isang kutsilyo. Hindi ko na namalayang umiiyak na pala ako, nanginginig, hindi makagalaw. Ang boses niya'y dumagundong sa tenga ko. Masyadong malapit, masyadong totoo. Hinding-hindi mo ako matatakasan. Missed Part 7 Generation failed. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na alam kung sino ang talagang dapat kong pagkatiwalaan. Lahat ng tao sa paligid ko ay tila may mga mata na nagmamasid, nagtataka, nagtatanong, ngunit walang nagsasalita. Kahit ang mga kaibigan ko, ang pamilya ko, at kahit ang sarili kong ina, parang lahat sila'y may nalalaman na ayaw nilang sabihin. Nakakabaliw. Pero ang pinakamasakit, ako mismo, hindi ko na rin sigurado kung kilala ko pa ang sarili ko. Simula noong nakita ko ang CCTV footage, hindi na ako mapakali. Ang babaeng nasa video, ako. Walang duda. Pareho ang suot, pareho ang kilos, pareho ang mukha. Ngunit sa oras na yon, nasa bahay ako. Nakahiga sa kama, nanonood ng serye sa laptop. Paano nangyari iyon? Sinubukan kong maghanap ng paliwanag. Baka edited ang video, baka may glitch sa system. Pero habang paulit-ulit ko itong pinapanood, wala akong nakikitang mali. Lahat ng galaw niya, lahat ng detalye, tama. Mas lalong lumala ang takot ko nang simulan kong maramdaman ang presensya niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero minsan, sa tuwing mag-isa ako sa kwarto, parang may nakatayong tao sa likuran ko. Habang naglalakad ako sa hallway ng opisina, parang may anino sa gilid ng mata ko. At ang pinakamatindi, isang gabi, habang nasa banyo ako, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Hindi ito normal. Hindi ito imahinasyon. Isang araw,
Nagdesisyon akong harapin ng CCTV operator sa building namin. Si Mang Lando, isang matanda na tahimik lang at halos hindi nakikisalamuha. Ngunit sa pagkakataong yon, kinailangan ko siyang kausapin. Mang Lando, paki-explain naman po kung bakit may video ako sa labas ng building nung Huwebes, samantalang nasa bahay lang ako noon. Tumitig siya sa akin. Tila nag-aalinlangan kung sasagot. Iha, sigurado ka bang nasa bahay ka noon? Siguradong sigurado po. Sagot ko, halos pumutok na ang boses ko sa kaba. Tumango siya, pero sa halip na masagot ang tanong ko, tumayo siya at kinuha ang isang lumang folder mula sa drawer. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang mga screenshot mula sa CCTV. Hindi lang Huwebes, iha. May mga araw pa na nakita ka namin sa footage kahit wala ka sa building. Nanlaki ang mga mata ko. Isa-isang pinakita ni Mang Lando ang mga larawan. May video ako na pumasok sa elevator nung Martes ng gabi kahit nasa bahay ako. May footage din ako na dumaan sa parking lot noong Sabado kahit nasa bahay ako. Paulit-ulit. Ibang araw, ibang oras, pero pareho ang mukha, pareho ang kilos. Ako, hindi ko alam kung paano ako makakaupo ng maayos. Parang biglang bumigat ang katawan ko. Mang Lando, paano po ito nangyayari? May duplicate ba ako? May tao bang gumagaya sa akin? Ngunit hindi siya sumagot. Imbes, tumayo siya at nilapitan ng CCTV monitor. Pinindot niya ang rewind button at sinimulan niyang ipakita ang footage mula noong Huwebes. Ang unang beses na nakita ko ang kakaibang video. Pinatay niya ang ilaw sa kwarto para mas makatutok kami sa screen. Sa video, makikita ang babae, ako, na naglalakad sa lobby. Payapa, walang bahid ng pagmamadali. Parang normal lang ang araw niya. Pansinin mo, iha, sabi ni Mang Lando. Tingnan mo nang mabuti. Pinanood ko ang video ng mas maingat. Sa una, wala akong napansin. Normal lang ang galaw niya, normal lang lahat. Pero nang umabot siya sa isang bahagi ng hallway, bigla akong napahinto. Ang babaeng nasa video, ako, tumigil sa paglalakad at dahan-dahang tumingin diretso sa CCTV camera. Diretso. Parang alam niyang may nanonood. Mang Lando, bakit po siya tumingin sa camera? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko alam, iha. Pero tingnan mo pa. Sa video, nagpatuloy sa paglalakad ang babae, ngunit bago siya tuluyang makalabas ng frame, isang bagay ang nangyari. Dumaan siya sa isang salamin sa hallway at sa eksaktong sandaling iyon, hindi ko nakita ang refleksyon niya. Wala. Ang salamin ay blangko. Kahit dumaan siya sa harap nito, napaatras ako sa kinauupuan ko. Mang Lando, nakita niyo po ba yon? Wala siyang refleksyon. Tumango siya pero hindi na nagsalita. Ako naman, hindi ko na alam kung paano pa ako magtatanong. Ang utak ko'y naguguluhan, ang puso ko'y bumibilis. May multo bang gumagaya sa akin? O baka ako ang multo? Hindi ko na alam. Paglabas ko ng CCTV room, parang biglang bumigat ang hangin. Lahat ng tao sa building parang nakatingin sa akin. Paranoia ba ito? O totoo talaga? Nagmamadali akong umuwi. Ang mga paa ko'y halos hindi na tumatama sa lupa. Pero pagdating ko sa bahay, isang bagay ang sumalubong sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang pintuan ng kwarto ko, bukas. Hindi ko ito iniwang bukas kanina. Dahan-dahan akong pumasok at doon ko siya nakita. Ang sarili ko. Nakaupo sa gilid ng kama, nakangiti. Pero ang ngiti niya'y puno ng lamig. Ang mga mata niya'y diretso sa akin, parang hinuhukay ang kaluluwa ko. Kanina ka pa kita hinihintay, sabi niya, gamit ang boses ko. Pagpasok ko sa bahay, agad kong naramdaman ang malamig na hangin na tila bumalot sa buong pagkatao ko. Ang mga ilaw sa sala ay kumukurap, parang nag-aalinlangan kung mananatiling buhay o hindi. Sa kabila ng takot na bumalot sa dibdib ko, pilit kong pinakalma ang sarili. Wala ito. Bulong ko, bagamat alam kong hindi iyon totoo. Mula nang makita ko ang sarili ko sa CCTV, na hindi ko naman matandaan, hindi na ako nakaramdam ng kapanatagan. Inikot ko ang mga mata ko sa paligid.
Walang tao. Ang katahimikan ng bahay ay nakakapangilabot. Tila may sariling buhay ang bawat sulok ng dingding. Ang bawat tunog ng hakbang ko ay parang bumabahan ng alingawngaw. Pumunta ako sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit natigilan ako nang mapansin ang baso. Nakita ko yun sa lamesa, puno ng tubig at may bakas ng labi. Hindi ko maalala na gumamit ako ng baso bago umalis kanina. May tao ba dito? Tanong ko sa hangin. Pilit binabasag ang katahimikan. Walang sagot. Sumilip ako sa bintana at sa labas ay maayos naman. Walang kakaiba. Ngunit pagbalik ng tingin ko sa lamesa, ang baso ay wala na roon. Tumayo ang mga balahibo ko. Hinanap ko ito sa paligid at doon ko nakita sa lababo. Basag. Ang tubig ay tumutulo pa, tila kakabasag lang nito. Pinilit kong huwag magpanik. Siguro nadulas lang ito. Bulong ko kahit alam kong imposible. Ang baso kanina ay matibay na nakapatong sa mesa. Pero alam kong hindi ko maitatago sa sarili ang katotohanan. May ibang presensya sa loob ng bahay. Umakyat ako sa kwarto, dala ang pakiramdam na may sumusunod sa akin. Hindi ko yun makita. Ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Parang may mga mata na nakatutok sa likod ko. Sa pagpasok ko sa kwarto, napansin kong nakabukas ang computer sa mesa. Malinaw kong naaalala na pinatay ko ito bago ako umalis. Pero ngayon ay may video na nakaplay. Lumapit ako. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis nang makita ko ang laman ng screen. Ako. Ako ang nasa video. Nakaupo ako sa harap ng computer, nakatitig sa camera at walang emosyon ang mukha. Hindi ito pamilyar na footage. Hindi ko maalala kailan ko ito ginawan o kung paano ito napunta sa computer ko. Sa video, bigla akong nangumiti. Ngiti na hindi akin, ngiti na kakatwa at nakakapangilabot. Tumayo ang babaeng nasa video at naglakad palabas ng screen. Bago ko pa man mapatay ang video, narinig ko ang tunog ng mga hakbang mula sa hallway. Mabigat, mabagal, papalapit. Tumayo ako, naghintay ng may kaba at pilit kong hinigpitan ang kapit sa sarili ko. Ang pinto ay unti-unting bumukas ng mag-isa. Sa likod nito, walang tao. Pero ramdam ko ang presensya. Hindi ako nagkamali. Lumabas ka. Sigaw ko, ngunit ang boses ko ay nanginig. Walang sagot. Naririnig ko ang tibok ng puso ko, napakalakas, parang sasabog. Lumingon ako sa salamin sa tabi ng kama at doon ko siya nakita. Ako, ang sarili ko. Nakatingin siya sa akin mula sa salamin, ngunit hindi gumaya sa mga galaw ko. Ang mukha niya ay malamig, walang buhay, at ang ngiti niya ay nanunuya. Pilit kong inabot ang salamin, ngunit ang kamay niya ay hindi gumalaw, tulad ng sa akin. Imbes na gayahin ang kilos ko, itinaas niya ang kanyang kamay at tinuro ako, direktang sa akin. Parang sinasabi niyang, ako ang intruder, hindi siya. Hindi ko na kinaya. Tumalikod ako, tumakbo palabas ng kwarto, pababa sa sala, at nagmadaling lumabas ng bahay. Ngunit bago ko pa man maabot ang pintuan, biglang bumukas ang TV ng mag-isa. Ang screen ay nagpalit ng imahe at ang nakikita ko ay ang sala mismo. Live feed mula sa CCTV. Sa feed, may nakaupo sa sofa. Ako. Hindi ko na alam kung paano ako nakagalaw. Tumakbo ako palabas, ngunit paglabas ko sa pintuan, nakita ko siya, ang sarili ko. Nakatayo sa harapan ng bahay, nakangiti ng malawak, at tila matagal na niya akong hinihintay. Pagpasok ko sa silid, dama ko agad ang bigat ng presensya. Ang mga ilaw ay nagkikislapan na parang mga mata ng isang nilalang na nagmamasid. Hindi ko alam kung bakit ako nagpunta rito, pero parang may isang puwersa na humila sa akin. Hindi ko na rin pinansin ang takot na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Ang silid na ito, ang dating opisina ng lolo ko, ay matagal nang hindi ginagamit. Pero sa CCTV footage na nakita namin kanina, malinaw na may taong naroon. At ang mas nakakakilabot, ako ang nakita sa video. Ang kahoy na sahig ay umuugong sa bawat hakbang ko. Ang bawat galaw ko ay parang sinasalubong ng malamig na hangin, kahit sarado ang lahat ng bintana.
Sa bawat sulok ng silid, parang may mga anino na gumagalaw. Pumikit ako sandali at huminga ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Walang multo, walang multo, bulong ko. Pero hindi ko rin masabi kung paniniwalaan ko iyon. Nilapitan ko ang lumang mesa sa gitna ng silid. Naroon pa rin ang mga papel na iniwan ng lolo ko. Madilaw na mula sa panahon, pero hindi pa rin inaamag. Sa ibabaw ng mesa, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang larawan. Ito ay larawan ko, pero hindi ko maalala kailan ito kinuha. Suot ko ang parehong damit na nasa CCTV footage. Isang simpleng puting damit na hindi ko pa isinusuot mula nang bilhin ko. Napalunok ako. Paano nangyari ito? Pinulot ko ang larawan. Sa likod nito, may nakasulat. Hindi ikaw. Napaatras ako, napailing, hindi makapaniwala. Sino ang nagsulat nito? Ang tinta ay sariwa, at ang pagkakasulat ay pamilyar. Halos kamukha ng sulat kamay ko. Tumindig ang balahibo ko. Tumingin ako sa paligid. Pilit hinahanap ang sagot sa mga tanong ko. Pero ang katahimikan ng silid ay parang nanunuya sa akin. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng yabag sa likod ko. Napalingon ako, pero walang tao. Malinaw sa pandinig ko ang bawat hakbang, mabagal, matigas, at papalapit. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumakbo o manatili. Sa halip, nanatili ako, naninigas sa takot. Tumingin ulit ako sa larawan sa kamay ko at napansin kong ang imahe ay unti-unting kumukupas. Ang mukha ko sa larawan ay nawawala. Hanggang sa ang natira na lang ay isang blangkong papel. Anong nangyayari? Tanong ko sa sarili, pero wala akong sagot. Ang tunog ng yabag ay muling narinig, mas malapit na ngayon. Pumikit ako, pilit iniisip kung paano makakalabas. Pero bago pa ako makagalaw, may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Ako, ang doppelganger ko. Pareho kami ng mukha, ng tindig, ng bawat detalye. Pero may kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya ay malamig, walang emosyon, parang salamin na walang kaluluwa. Hindi siya gumagalaw, pero ang presensya niya ay parang sumisigaw sa akin. Wala akong masabi, wala akong magawa. Natulala lang ako habang nakatitig sa kanya. Ikaw ba talaga? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito masaya, hindi rin malungkot. Parang nanunuya. Napaatras ako, pero hindi siya gumalaw. Patuloy lang siya sa pagtitig sa akin, at ang pakiramdam ko ay parang hinuhubaran niya ang buong pagkatao ko. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi mo na maitatago. Ang boses niya ay eksaktong tulad ng sakin, pero may halong lamig na parang bumabalot sa buong silid. Alam ko ang ginawa mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Anong ginawa ko? Sino ka ba talaga? Lumapit siya, dahan-dahan, at bawat hakbang niya ay nagdadala ng mas matinding takot. Ang mga ilaw sa silid ay nagdilim, at tanging ang anino niya ang naiwan. Ako ang ikaw, sabi niya, pero hindi ikaw ang ako. Ang mga salita niya ay parang misteryo na hindi ko mahawakan. Napaatras ako hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa likod ko. Hindi ko na alam kung paano lalabanan ang takot na bumalot sa akin. Tumingin siya sa akin, mas malapit na ngayon, at sa isang iglap, biglang dumilim ang lahat. Nawala siya. Napaigtad ako, hingal na hingal, habang ang silid ay bumalik sa tahimik nitong anyo. Pero hindi pa rin ako kumalma. Sa mesa, ang larawan ay bumalik. Pero hindi na ako ang nasa larawan. Ang nakatingin doon ay siya. Ang doppelganger ko. Siya ang nasa larawan, nakangiti. Pero ang mga mata niya ay nananatiling malamig. Sa likod ng larawan, ang mensahe ay nag-iba. Ikaw ang susunod. Pagkatapos ng ilang araw na walang humpay na pag-iwas sa CCTV, sa bahay, sa trabaho. Kahit saan, pakiramdam ko'y unti-unti na akong nababaliw. Parang sinasakal ako ng sariling takot, ng sariling anino.
Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito sa akin. Kaya't sa wakas, napagdesisyunan kong harapin ang sarili kong multo. Kinagabihan, nagpunta ako sa opisina. Walang tao, tahimik ang paligid. Ang ilaw sa hallway ay kumukurap-kurap, parang nagbabanta. Sa bawat hakbang ko papunta sa security room, pakiramdam ko'y bumibigat ang hangin. Parang may nakatingin mula sa likuran ko, pero hindi ko magawang lumingon. Pagdating ko sa security room, binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan. Nag-aalangan ang kamay ko habang kinukuha ang susi sa bulsa. Nang maipasok ko ito sa seradura, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Napatingin ako sa paligid, pero wala. Walang tao, walang gumagalaw. Pasimple kong binuksan ang computer sa harapan ko. Hinanap ko ang footage mula sa araw na una kong nakita ang sarili kong doppelganger. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang piniplay ang video. Nagpakita ang hallway, ang pinto ng banyo, at ako. Ang sarili kong anino, pero hindi ako. Sa screen, lumalabas ako sa banyo, nakatingin diretso sa camera. Pero ang totoo, hindi ako ang nasa video. Sa bawat segundo ng video, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Pinanood ko kung paano naglakad ang ako sa hallway, kung paano tumigil ito sa harap ng pinto ng security room. Tumayo ito roon ng ilang segundo, nakatingin sa camera, bago ngumiti ng dahan-dahan. Isang ngiti na hindi ko kailanman nagawa. Mabigat, malamig, nakakatakot. Tumigil ang video sa mismong sandaling iyon. Bigla akong napatingin sa paligid ng security room. Sa bawat sulok nito, wala akong kasama, pero hindi ko mapigilang maramdaman na hindi ako nag-iisa. Napatitig ako sa screen at napansin ko ang sarili kong refleksyon sa salamin ng computer monitor. Nakatingin ito diretso sa akin, pero kakaiba ang ekspresyon nito, parang hindi ako. Tumayo ako mula sa upuan, hindi alam kung lalabas ba ako o magtatago. Pero bago pa ako makagalaw, biglang bumukas ang pinto. Wala akong narinig na tunog ng paang lumalapit, pero may presensyang tila sumakop sa buong silid. Napaatras ako, napasandal sa pader. Hindi ko magawang sumigaw. Ang lalamunan ko'y parang puno ng buhangin. Sa pinto, nakita ko ang isang anino. Hindi ko maaninag ang mukha nito, pero alam kong ako yon. Ang paraan ng pagkilos nito, ang postura, lahat ay tulad ng sa akin. Pero ang presensya nito ay kakaiba, mas mabigat, mas malamig. Unti-unti itong lumapit sa akin. Ang mga mata nitong madilim at walang buhay. Napakapit ako sa pader, nanginginig ang buong katawan ko. Ano ka? Sigaw ko, pero walang sagot. Ang ngiti sa mukha nito ay unti-unting lumalim, habang ang kamay nito ay dumapo sa balikat ko. Parang may yelo sa balat nito. Malamig, nakakapasong lamig. Hindi mo ba alam? Bulong nito, mababa at matalim ang boses. Parang ang bawat salita ay pumapasok sa utak ko, sumasakal sa mga iniisip ko. Ako ang tunay na ikaw. Napatingin ako sa sarili kong kamay, sa katawan ko. Parang bigla akong napahiwalay sa sarili ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito, pero nararamdaman kong may sinseridad sa bawat salita. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ko na kontrolado ang sarili kong galaw. Ang anino ko, ang doppelganger, ay ngumiti ng mas malawak. Ang mga mata nito'y biglang kumislap, parang may apoy na nagbabanta. Matagal na kitang inaantay, sabi nito. Ngayon, ibibigay mo na ang dapat sa akin. Bigla akong nakaramdam ng sakit sa dibdib, parang may pumipiga sa puso ko. Napahawak ako sa dibdib ko, napaluhod sa sahig. Sa bawat segundo, parang nawawala ang lakas ko, ang mga alaala ko. Napatingin ako sa screen ng CCTV at nakita ko ang sarili ko. Ang totoong ako, na unti-unting nawawala habang ang anino ko ang pumapalit. Tumingin ang doppelganger sa akin at sa huling sandali, bago tuluyang magdilim ang lahat, narinig ko ang boses nitong pabulong. Hindi ka na kailangan dito,